Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Namataan nga po yung pinaka-sentro nito, no? Dito nga sa may northeastern portion nga ng Camarines Norte sa may Panganiban. At saan nga po natin na tinataglay po nito yung lakas na 75 km/h malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 90 km/h. Mabagal pa nga rin po, no, yung pagkilos nitong si Bagyong Christine at yung kanyang diametro o yung extension ng kanyang kaulapan ay humahambalos nga po yan dito sa may parte ng eastern section ng Visayas, Bicol region. Umaabot po yan hanggang sa Mindoro provinces at northern portion ng Visayas at even Metro Manila ay posible na rin makaranas ng dahan-dahang masungit na panahon. At itanaas na rin po ang mga storm wind signal number 2 sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito nga po, no, sa mas malapit na kuha ng ating satellite image, mapapansin nga natin yung kanyang kaulapan ay umaabot na po yan. Dito nga po sa may Dilasag, Dinapigi, sa may Aurora, at dito nga po sa may parte ng Baguio, may mga posibilidad na rin ng mga pagulan sa Bolinao, Lingayen, Santa Cruz, Masinloc, sa Tarlac, sa Baler, Aurora, Angeles. Meron na din po tayong posibleng mga pagulan dyan sa Malolos, Infanta, Quezon, dito po sa Pulilio Island, even Metro Manila, may mga tsansa na nga po tayo dyan na mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Maging dito nga po sa parte ng Laguna, Batangas, ay meron na nga rin po tayong mga pagulan. Dito naman po sa may parte ng Mindoro provinces, mataas na rin po ang tsansa ng mga pagulan at may mga possible heavy rainfall na mararanasan sa Pinamalayan, sa Bongabon at Mansalay. Dito po sa may northern portion naman ng Palawan, asahan natin sa may Coron, Linapakan ay may mga tsansa na rin po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan, pati dito sa may Taytay at Dumaran. Dito naman sa may Marinduque, makikita natin sa ating satellite, no, yung makakapal na kaulapan na posibleng may dalang heavy rainfall na posibleng maranasan sa Romblon, San Fernando, dito po sa San Pascual, Claveria, Legazpi. Asahan din po natin dito sa Pili, sa Daet, sa may Siroma, Tinambak, Caramoran, Birac. At asahan din natin dito sa may Bulusan, Sorsogon, Masbate City ay nandiyan na rin po yung makakapal na kaulapan na may mga pagbugso ng hangin. Dito po sa may parte naman ng Katarman, Sagamay, Dolores, Calbayog, Catbalogan, meron din tayong makakapal na kaulapan dyan sa may Leyte, Tacloban, sa Ormoc. Asahan din natin dito sa may parte ng Rojas, sa may Bacolod, meron na rin po tayo mga tsansa ng mga pagulan. Cebu City, dito po sa Abuyog, Ilongos, Maasim, meron na rin po mga pagulan dyan. At maging dito nga po sa northern portion ng Mindanao, asahan natin, mataas na rin po yung mga posibilidad ng pag-ulan. Dito naman po sa inilabas ng bagong Pag-asa DOST kanina, no, na storm wind signal dahil sila lang po ang may authority na maglabas ng mga storm wind signal. Storm wind signal number 2 sa Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur, northeastern portion ng Albay, northeastern portion ng Camarines Norte, at northeastern portion ng northern Samar. Signal number 1 naman sa Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Isabela Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bulacan, Pampanga, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at kasama pa rin po dyan ang Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Island.
Ito naman yung forecast track na nilabas ng Bagong Pag-asa DOST, no? Halos hindi naman sila din pa rin nagkakalayo ng European Center at ng Japan Agency. Dito nga po ay posibleng mag-intensify pa hanggang severe tropical storm at posibleng nga yung landfall scenario dyan at lalabas nga po yan, no? Dito sa may parte ng Pangasinan or dito nga po yan sa parte ng La Union. At dito naman po sa may inilabas ng heavy rainfall warning number 7, dito nga po sa may Visayas Pag-asa Regional Services ay meron nga tayong heavy rainfall dito sa Biliran, Samar at sa Eastern Samar at Cebu. At dito naman po yung orange rainfall warning natin sa may Samar, Eastern Samar, Samar, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Leyte, and Cebu. Dito naman po yung yellow warning natin sa Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Antique, Occidental Mindoro, Leyte, and Cebu. Ito naman po yung sa Japan Agency, National Oceanic at CIRA ay halos hindi naman sila nagkakalayo ng forecast track, no, ng Bagong Pag-asa DOST. Dito naman sa tropical storm category lang siya tatawid ng ating bansa at dito na po siya sa labas ng ating landmass mag-intensify hanggang severe tropical storm to typhoon category. Dito naman po, no, sa ating inilabas ng European Center, ito po ay posibleng bahagyang umangat at papasok nga po yan dito sa may parte na Isabela or somewhere in Tugigaraw. Diyan po yan magkakaroon ng possible landfall scenario. Pero again, dahil nga po yung cone of uncertainty niyan ay abot pa po yan hanggang dito sa may parte ng Metro Manila at dito nga po sa may Cagayan Valley. Mataas pa rin ang chance na tumaas yan at bumaba pa dahil nga po kung mapapansin natin yung sirkulasyon ni Bagyong Christine, no, is unpredictable dahil wala ka talagang makikita sa kanya yung pinakasentro niya o yung pinakasiguradong mata ni Bagyong Christine. Kaya dito po ay magiging unpredictable nga po yung pinaka-landfall scenario niya dahil nga po yung pinakasentro niyan ay wala pang kasiguraduhan kung saan nga po mismo tatama o magla-landfall. At possible nga po yan ay lalabas po yan, no, mag-e-exit po yan dito nga sa may pagitan ng Pangasinan at ng La Union. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil habang tinatawid po niyan ang parte ng Luzon o Northern and Central Luzon, mataas naman po ang posibilidad ng mga heavy rainfall nga po dito. Abot po yan sa parte ng Metro Manila, Laguna, Batangas at aabot din po hanggang sa may parte ng Mindoro provinces. At yung minomonitor nga natin isang posibleng bagyo na magiging kasunod dito ay stable pa rin nga po na posible pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero as of now medyo mababa pa naman yung chance niya ng landfall scenario. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.